Yung puso mo sa oras na yun na kaya mo bang tumayo? No? But by the way, no? Habang sumasamba tayo, do you feel the presence of the Lord? Amen. Do you feel the Spirit of God? Because for me, I felt the presence of God kanina eh. Amen. I felt the presence of the Lord. Narito siya kanina. Narito yung presensya ng Panginoon. Hanggang ngayon, narito pa rin po ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Kaya nga, sabi ng Panginoon, kapag mayroong dalawang tutlong nagkatipon, no, sa kanilang pangalan, ay naroon siya sa ating kalagitnaan. Yun ang pangako ng ating Panginoon po. Kaya napakahalaga, napaka-importante yung ating pagtitipon. And we need to be aware po sa galaw at sa gustong gawin ng Holy Spirit. At sa gabing ito, before I start, may dinaman po ito. Lord, can we bow our heads and let us pray? Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you for this wonderful night, Panginoon. We believe, Lord God, Panginoon, that this night, Lord God, you have set for us, O Lord, sapagkat meron kang ginagawa. Sapagkat kumikilos ka sa mga bagay at sa bagay na hindi nakikita, Lord God, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, kami po'y nananampalataya. Sa gabing ito, O Diyos, Panginoon, at ang aming dalangin ang kalooban mo po ang mangyari sa gabing ito. Holy Spirit, you are the most important person in this place. Yes. And I just want to honor you. We just want to honor you, Holy Spirit. Yes. We just acknowledge your presence, Holy Spirit. And we ask tonight, Holy Spirit, you're freely touched. You're freely moved sa amin sa gabing ito, Holy Spirit. And Lord, maraming salamat po, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, siya sa atin mo ang aming puso. Hayaan mo po sa gabing ito, Panginoon. Hayaan mo, katagpuin mo ang aming pangangailangan. Katagpuin mo ang aming puso. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Nagbuksan mo ang aming unawa, ang aming kaisipan, ang aming puso. At hayaan mo, Panginoon, wala kaming nais, Panginoon, sa gabing ito kundi maranasan ka. And Lord, minsan pa sa gabing ito, katagpuin mo po kami. Hayaan mo po, Panginoon, pagkalapin mo muli ang aming puso. Kung meron mang nanghihina, kung meron mang nanlalamig. Panginoon, hayaan mo po sa gabing ito ang Espiritu mong pumilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Lord, at lahat ng ito ay aming hinihiling po dinadalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Kristo at ang aming magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Isang bagay na katotohanan, no? Jesus cannot compare in this world. Hindi mo pwedeng ikumpara si Jesus ang presensya ng Panginoon sa mundong ito. Ay kaya kapatid, hindi mo mahahanap ang tunay na kaligayahan at kasiyahan ng buhay nito apart from Jesus, apart from His presence. Nung talagang sa presensya mo lang, sa presensya nakadesign, yung tunay na kagalakan at kaligayahan ng puso po natin. So sa gabing ito, ito yung naibahagi ko na nakaraan sa Bible study namin at gusto ko pong ibahagi muli sa gawain pong ito at gusto ko pong bigyan ng title yung ating pag-usapang may silang, hindi babahagi ko. And I just give the title for our short message is stand firm in God's righteousness. Stand firm in God's righteousness. Sa Tagalog, manindigan tayo sa katuwiran ng Diyos. Bakit ba? Napakahalaga at napaka-importante na bilang mga tatay at sa panahon ito ay ikaw ay may paninindigan at ako ay may paninindigan at may tayo pagdating po sa ating Panginoong Kristo. No? Ano ba talaga yung katotohanan ng takbo ng mundong ito na ating ginagalawan? No, at gusto kong pagbigyan ng punto sa mga huling araw, no? Binanggit po rito diretso na ako, binanggit po rito sa 1 Timothy. Ano ba yung katotohanan kasi ng mundo natin ginagawa? Bakit ba? Kailangan may tayo ka, kailangan may tayo ako. At alam mo, meron ka talagang tayo at meron ka talagang paninindigan. Importante yun. Kasi kapag wala kang tinayuan at wala kang pinanindigan, no, baka ano po tayo niyan, maging sa kaliwa, sa kanan, sa puti o sa pula. Pero pag ikaw ay may tayo, meron kang prinsipyo at meron kang gusto na ito yung alam mo na pinangahawakan mo lang at ito yung hindi mababali. At syempre, yun ay importante na kalooban o ito yung nasa puso po ng ating Panginoon. Ngayon, gusto ko tutulog po ng sinabi ko, ano ba yung katotohanan
ng ating mundo pong ginagalawan. Bakit ba importante na ikaw at ako'y may tayo? So binanggit po rito sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1. Ito pong kalagayan po talaga ng ating mundong ginagalawan. Sabi rito, tandaan mo ito. Sabi rito sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1 and 5. So ang salita ng Diyos, as a version na kinuha po, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Ang sabi ng talatang ito, kung bakit kailangan mong may tayo, kung bakit kailangan mong may tayo, ang sabi ng talatang ito, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapag-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili at galit at sa anumang mabuti. Hindi lang iyan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos, pinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong iyan. So, isang bagay na sinasabi rito sa unang talata, sa unang versikulo, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. No? Tayo na sa mga huling araw, ito ang kalagayan ng mundong ito. So, kung bakit napakahalaga, napaka-importante na meron kang tayo at meron akong tayo, at tapos ay sa kanya binanggit na kung ano ang larawan ng mga huling araw, kung ano yung itsura ng mga tao, kung ano yung kalagayan ng mga tao, kung ano yung katatayuan ng mga tao, at doon niya inisa-isa. At ang sabi doon, dahil magiging makasarili ang mga tao, sa mga huling araw, isa-isa niyang sinabi, ganito ang kalagayan ng mga tao. And then pangalawa, Efeso kapitulo 2, talatang 1, verse 1 hanggang 3, ang sabi rito, pangalawa, anong katotohanan ng mundong ito na ating ginagalawan po, kung bakit importante may tayo ako. Pangalawa, binanggit dito, noong una, itinuturi kayong mga patay, namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo, sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong nag-ahari sa mundo. So, pinapakita at nilalarawan na naman yung mga tao na ayaw kumilala sa Diyos. Yung mga taong hindi tinatanggap ang ating Panginoong Jesucristo, kinikilala ang ating Panginoong Jesucristo, binanggit dito ng talatang ito na sila ay sakop ng kapangyarihan ni Satanas. At ang sabi nung dati ganun kayo, pero nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, nagbago tayo o binago ng Panginoon ang ating buhay, binago ng Panginoon ang ating puso, ang ating isipan. Pero pinapakita rito na yung mga taong ayaw magpasakop sa Diyos, ang sabi nung sila ay nasa ilalim o sila ay nasa kapangyarihan ni Satanas. Kanina yung unang talata, binanggit dito sa mga huling araw, pahirap ng pahirap, ang pahirap ng pahirap sa mga huling araw sapagkat ang mga tao ay ganito, ganyan. Pangalawa naman, yung mga tao ayaw magpasakop sa Diyos, nasa kapangyarihan daw ni Satanas. So, ito yung pinapakita ng Biblia kung ano ang kondisyon ng ating paligid. Kung ano ang kondisyon at kalalagayan ng lahat ng tao dito sa mundo na wala pa sa ilalim ng pag-ahari ng ating Panginoong Jesucristo. At kung bakit kailangan mong may tayo at kung bakit kailangan mong may tayo, sapagkat ang mga taong ito ay may impluensya. Ang mga taong ito ay may sistema sa buhay. Ang mga taong ito ay may paraan kung paano sila mamumuhay. So ngayon, napaka-importante na alam mo sa sarili mo na yung impluensya nila ay hindi ka napapailalim. Yung impluensya nila ay hindi mo hinahayaan na may impluensya ka na dahil meron kang tayo. Meron kang tayo ng katotohanan. May tayo ka sa katuwiran ng Diyos. Alam mo ang salita ng Panginoon. Hindi ka umaayon sa mga bagay na nais nila dahil nandito pa tayo sa mundo at eventually kasama natin sila. Minsan nga yung iba, boss pa natin, kasamahan natin sa trabaho, kapitbahay natin, pero ito yung katotohanan na pinapakita ng Biblia at pinapakita ng Panginoon. Pero paano mo ba pangahawakan? Paano mo ba tatayuan at paano mo ba paninindigan ang pagiging anak ng Diyos o ang katuwiran ng Diyos sa iyong buhay? No, kaya pangatlo, binanggit dito sa 2 Corinthians chapter 4, no? 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nag-ahari sa mundong ito.
So malino na binanggit ng talatang ito na yung mga tao daw ito na ayaw maniwala sa magandang balita tungkol kay Kristo ay binulag yung kanilang isipan. Pero gusto kong i-emphasize, sabi rito, si Satanas na nag-ahari sa mundong ito. So ito yung kalagayan at ito yung sistema, ito yung kalagayan ng ating mundo. At yung binanggit dito na si Satanas ang nag-ahari sa mundong ito yung mga tao o yung binanggit ng Timothy chapter 2 at yung binanggit ko ng Ephesians chapter 2, no? Ito ang nag-ahari o ito ang nagpapatakbo ng kanilang mga buhay. Ang sistema at paraan ng demonyo o ng diablo ni Satanas ay nagmamanifest sa buhay ng mga tao ito, sa buhay ng mga nakapaligid ng tao ito. Pero siyempre, tayo dati ganun din. So kaya nga napakahalaga na importante, yung katulad ng binanggit ng ating anniversary, lumalim ka sa pag-ibig at lumalim ka rin sa wisdom. Sapagkat ang wisdom ang magbibigay sa iyo ng tayo para ikaw ay hindi umayon sa mali o sa masamang gawa. Pero yung pagmamahal na paglalim mo, ito naman ay kalakip nito na hindi mo sila dinajudge o hindi mo sila hinuhusgahan sa paraan ng kanilang pamumuhay, kundi ang umiiral sa puso mo ay habag. Ang umiiral sa puso mo ay pagmamahal at pag-ibig sa kanila. Pero, gumagamit ka ng karunungan o gumagamit ka ng wisdom upang sa gayon ay hindi ka nila ma-influensyahan at upang sa gayon ay hindi nila madala o magawa yung bagay na gusto nila, na gusto nilang gawin mo rin. Kasi taliwas ang sistema. No, ang sistema ng mundong ito ay si Satanas ang nagpapairal. Pero ang sistema ng Diyos ay umiiral sa kanyang iglesia. Ang sistema ng Diyos ay umiiral sa kanyang mga anak, sa kanyang iglesia, sa body of Christ. So, sa atin umiiral ang sistema ng Diyos kung ano yung paraan ng pamumuhay. Pero yung mga taong ito, ang sistema na yun, sabi dito, si Satanas ang Diyos ng sanlibutan ito. So, ibig sabihin, yung mga taong hiwalay kay Kristo, yung mga taong nasa mundong ito, yung mga taong ayaw tumanggap kay Kristo, automatic ang sistema ng buhay nila ay nasa kapangyarihan ni Satanas. So kaya kung bakit napakahalaga at napaka-importante na may tayo po tayo. No, kaya gusto kong basahin po lamang kung isang istorya na tinayuan niya at nagkaroon siya ng tayo. At naniniwala ako as a Christian, as a follower, a true follower of Christ, na totoong tagasunod ni Kristo, imposible na ikaw ay tagasunod ni Kristo ay hindi mo mararanasan yung tayo na pagdating mo na ipaglalaban mo yung bagay na kalooban ng Diyos. Kung tunay ka at tunay ako na tagasunod ni Kristo, siguradong na susubukin ka at susubukin ako. At sa pagsubok na yun, ang tanong, tumayo ka ba? Tinayuan mo ba yung bagay na dapat tayuan? Katulad na nangyari sa Daniel chapter 3 verse 1, ang sabi rito, sa Daniel chapter 3, marahil iba, alam na natin itong story nito, pero tignan po natin. Ang sabi rito, nagpagawa si Haring Nebuchadnezzar ng libot at ginto. May 70 talampakan ng taas at siyam na talampakan ng lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos pinatawag ni Haring Nebuchadnezzar ang mga gobernador, mga mayor, mga komisyoner, mga tagapayo, mga ingat-yaman, mga hukom, at iba pang mga opisyal ng lalawigan para dumalo sa pagtatalagagan ng sabing tribunto. Nung nanalo na sila, nakatayo sa harap ng tribunto, sumigaw ang tagapagsalita, kayong mga nanggaling sa iba't ibang bansa, lahi at wika, kapag narinig nyo ang tunog ng tambunin, tata, kudyapi, at iba pang mga instrumento, lumuhod kayo agad sa sumamba sa tributong itinayo ni Haring Nebuchadnezzar. Ang sino mang hindi suwasamba ay agad na itatapon sa naglalagablag na hurno. Kaya nang marinig nila ang tunog ng mga instrumento, agad sila lumuhod at sumamba sa tribunto. Nang panahon iyon, may ilang taga-Babylonia na lumapit sa hari at pinaratangan nila ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar na humaba pa ang iyong buhay, mahal na hari, hindi ba't nag-utos po kayo na ang sino mang makarinig ang tunog ng mga instrumento ay dapat lumuhod at sumamba sa gintong tributo, at ang hindi sasamba ay tatapos sa naglalagab na Hudyo. Ngunit may ilang mga Hudyong hindi sumusunod sa inyong utos. Sila po ay sina Shadrach, Meshach at Abednego. Sila ang mga taong pinamamahalan ninyo sa lalawigan ng Babylonia. Hindi nila ginagalang ang mga Diyos at hindi sila sumasamba sa gintong tributo na pinatayo ninyo. Nang marinig yun ng hari, nagalis siya ng gusto, kaya pinatawag niya sila Shadrach, Meshach at Abednego. Nang dumating sila, tinanong sila ng hari, totoo bang hindi ninyo iginagalang ng mga instrumento? Dahil kung hindi, ipapatapon po kayo sa naglalagablag na hurno. Tingnan natin kung may Diyos pang makapagliligtas sa inyo. Sumagot silang tatlo, mahal na hari, wala po kami masasabi tungkol dyan. Kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng Diyos
mula sa naglalagablab na hulog. Iniligtas niya kami mula sa inyong mga kamay, pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto namin malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa inyo, sa inyong mga Diyos at sasamba sa libutong ito na ipinatayo ninyo. So may tayo. Alam natin yung nangyari sa tatlong kabataan ito. May tayo sila. Pinasasamba sila. At ito ang kanilang tugon sa mahal na hari. Meron silang tayo. Meron silang pinaninindigan. Tinayuan nila ang katuwiran. Tinayuan nila ang katotohanan. No? Yung puso ko sa oras na yun na kaya mo bang tumayo? Kasi kahit simple na gano'n, may pagliklik sa kalooban mo. May pagliklik sa kalooban mo kung ikaw ba ay makikiisa. Kung ikaw ba ay makikisama sa karamihan. Dahil ang karamihan ay ganito yung paraan ng kanilang pamumuhay. O ikaw ay magiging iba. Pero tulad ng sinabi ko, napakalaga, napaka-importante na meron ka tayo, meron tayo. Pero katulad ng sinabi ko, katulad ng nangyari sa talatang ito, pagkatapos itapon ni Shadrach, Meshach at Abednego sa hulyo, no? Binanggit dito, itong tatlong ito ay pinagpala, itong tatlong ito ay pinrumod. Kaya isang bagay na napakahalaga at napaka-importante na darating ang panahon, na darating ang pagkakataon na masusubok ang pananampalataya mo, masusubok ang pananampalataya mo. At sa pagsubok ng pananampalataya mo at pananampalataya ko, pag tinayuan mo yun, meron pa lang gagawin ng Diyos. Meron pa lang pabor na ibinibigay ang Panginoon. At ang pabor pala at ang promosyon at pagpapala, wala po pala talaga sa hawak ng tao. Kasi kung ang tao may hawak ng promosyon, hindi niya ibibigay sa akin mo. Kasi hindi ko naman siya tinatawag naman para makasaya. So ibig sabihin, ang Diyos talaga ang nagbibigay ng promosyon mo sa buhay ng tao. Pero tulad ng sabi ko, may plano at may purpose ang Panginoon kung bakit nangyari po yung bagay na yun. At yun, everyday, may prayer din, every Monday, may Bible study po sa amin dahil hindi na amin yung posisyon. So, pinamit yung posisyon ko at yung gusto ng Diyos. Pero ang isang bagay na lagi ko tinatanda kung merong pinakagusto kong kililing sa aking tenga na narinig ko, I am a body servant of Christ. I am a bonus for Christ. That is the time that I want to hear every single day sa aking puso. I am a bond servant of Christ. I am a bonus for Christ. So, merong ginawa ang Panginoon. Merong pabor na pinagkakaloob po ang Panginoon. Kaya nga, how do we overcome? How do we stand po sa pagtayo natin sa ating katuwiran? Unang tulad ng sinabi ko, hindi mo magagawa at hindi ko magagawa. Without the communion or the fellowship with the Holy Spirit, tanging ang kapangyarihan at kalakasan lang po ng Banal na Espiritu Santo ang makapagbibigay sa iyo ng kakayahan para mapagtagumpayan mo ang sistema ng mundong ito. May sistema ang mundong ito. At dahil nandito ka at nandito pa ako sa mundong ito, automatic, ang gusto ng sistema ng mundong ito ay pumanaw ka at pumanaw ako. Ang gusto ng sistema ni Satanas sa mundong ito, gawin mo yung gusto niya at gawin ko yung gusto niya. Pero tulad ng sinabi ko, sa pamamagitan ng iyong fellowship, sa pamamagitan ng iyong communion sa Banal na Espiritu Santo, sa iyong patuloy na pakikinig sa Panginoon, sa Holy Spirit, ay binibigyan ka na ng lakas sapagkat kung wala iyon, at dumating yung sitwasyon na yun, na magdidesisyon ka, tatayo ka, hindi ko talaga kayang tumayo. Hindi mo matatayuan ng isang desisyon para lamang itayo ang katuwiran o ang kalooban o ang kagustuhan ng Panginoon. Tanging sa kalakasan at kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. And number 2, binanggit ko, be strong in the Lord and the power of His might. Iyon parang ganun din po. No, magpalakas ka sa kapangyarihan, no, magpakatatag ka o magpalakas ka sa Panginoon at sa Kanyang kapangyarihan. Napakahalaga at napaka-importante na may ino-offer ang Panginoon sa atin na kalakasan, may ino-offer ang Panginoon sa atin na kapangyarihan, na hayaan po natin na ito'y maranasan natin sa bawat araw ng ating buhay. At pangatlo po, no, we need to surrender. We need to surrender so that the Lord is able to take control to us. Kailan ka muli nag-surrender sa Panginoon? At pagkatapos yung pagsusurrender mo sa Panginoon, ginawin mo. At ngayon, yung bahagi ng buhay mo ngayon, ikaw ang may control. Kaya, ulitin ko, ang pagsusurrender pala, hindi pala minsan. Ang pagsusurrender pala, habang nabubuhay ka dito sa mundo, kailangan nagsusurrender ka. Bakit? Kasi, hindi ka makakapaglingkod sa Diyos eh. Hindi makakakilos ang Diyos talaga. Sa buhay mo, sa buhay ko. If you are not surrender to the Lord mo, ano yung bahagi ng buhay mo na kailangan mo surrender?
O nag-surrender ka nun. At ngayon, binawi mo yung bagay ito sa buhay mo. At ngayon, ikaw mumuli mo ngayon ang may control. Kasi hindi makakapag-control si Lord. Hindi mo susunod ni Lord yung gusto niya. Kaya nga, we need to be surrendered to the Lord so that the Lord is able to take control us. So, ang surrender pala hindi lang minsanan. Ang surrender pala ay buhay. Buhay pala magsusurrender. Para magawa ng Diyos yung gusto niya sa buhay ko at sa buhay mo. And last, no, isang bagay na sinusuri ko rin yung puso ko. Kasi importante na kapag may dumarating kang promotion, pagpapala, suriin mo rin yung puso ko. Sinusuri yung puso ko na, sabi ko sa Panginoon, Lord, meron akong kinakatakutan. Meron akong kinakatakutan pala, Panginoon. Pwede bang basagin mo yung puso ko, yung spirito ko? Pag meron akong kinakatakutan, Panginoon, ayoko mawala yung pagmamahal ko sa'yo. Pwede pala. Kasi bilanggit ng Biblia, merong pusong nanlabig, lupa. Kaya, baka merong mas mahalaga sa Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. Nakakatakot para sa akin yun. Nakakatakot para sa akin yun na yung puso ko pala yung nadadala ng mga bagay dito sa mundo. Na yung puso ko pala yung nagiging mahalaga na yung mga bagay dito sa mundo kaysa sa Panginoon. Sa akin po personal, natatakot ako sa ganun. Kaya sabi ko sa Panginoon po na lang, Lord, bigyan mo ako ng basag na spirito. Kasi ayokong mawala yung pag-ibig at pagmamahal ko sa iyo. At kung meron akong isang kinakatakutan yung bagay na yun, at yung kinakatakutan ko pa, kinakatakutan mo rin. Dahil ayaw mong mawala ang pagmamahal mo sa Panginoon. At ayaw mong mawala sa puso mo yung taas ng level ng pagpapahalaga mo sa Panginoon. Pero dahil matagal ka ng Kristiyano, ang tanong, nung una mo bang minahal ng Panginoon at nung una mong ibinigay yung puso mo sa Panginoon at nag-surrender ka sa Panginoon, ganun pa rin ba hanggang ngayon? Ganun pa rin ba hanggang ngayon? Ganun pa rin ba hanggang ngayon? Sige, kung may bagay na nakakatakot, pambihira. Lord, ayoko mawala yung pag-ibig mo. Ayoko mawala. Ayoko nag-ibig lang ako pero wala na yung pag-ibig ko sa iyo. Ayoko nandito ako sa church pero yung halaga ko sa iyo nagbago. Gusto ko, Lord. Ganun pa rin. At kailangan pala may scanner yung puso mo at puso ko. Ini-scan mo at ini-scan natin sa Panginoon. Para kung sa gayon, ibalik mo din ang Panginoon yung pag-ibig at pagmamahal natin sa Kanya. Kasi siya lang din ang makapagbabalik ng init ng pag-ibig mo at pag-ibig ko sa ating Panginoon. Kaya sa pag-ibig ko, yun ang paiksi lang po yung gusto kong sabihin. At nagpapasalamat po ako sa bawat set na rito. No, I pray the fire of the Holy Spirit right now habang nakikinig ka. The Lord will send the fire. And I pray that the Lord, the Spirit of the Lord right now will touch your heart tonight. Kasi kung meron gustong makita ang Panginoon, sa buhay mo, sa buhay ko, yung puso mo nagmamahal sa Kanya. At siya yung pinakamahalaga. Kasi kapag nagkaroon ng ibang mahalaga kaysa sa Panginoon, siya na yung Diyos sa puso mo, siya na yung Diyos sa buhay ko. Yung talaga yun. Yung talaga yun. Kaya, Lord, hindi mo sabihin sa Panginoon yun. Oo nga, tama. Meron pala ako kinakatakutan. Ayoko mawala yung pag-ibig ko sa iyo. Yung pagmamahal ko sa iyo. Pwede mo bang i-scan yung puso ko? Pwede mo bang pakalabin mo yung puso ko? Pwede mo bang i-restore yung puso ko? Kasi kapag hindi na-restore yung puso mo at puso ko, kahit ano yung ginagawa ko. Ang layo ko sa Panginoon. Ang layo ko sa Panginoon. Pero kahit anong ginagawa mo kapag yung puso mo ay nagmamahal sa Kanya. Dahil alam ng Diyos ang lahat yun ay galing sa puso mo. Napapasaya namin ang Panginoon. Kaya sa gabing ito, pwede ba tayo mo? At pwede mong kausapin yung Panginoon. Na sa gabing ito, baka meron dapat isurrender muli. Hallelujah! Baka meron dapat isuko muli para makuha ni Jesus yung kontrol sa buhay mo at sa buhay ko, mga nanay. Baka meron mas mahalaga sa puso mo kaysa kay Lord, hindi ka tulad dati. Nagkaroon ka na ng ganyan, na-promote ka na, nagkaroon ka ng material na bagay. Ngayon, nabigay mo yung mas mahalaga sa mga bagay dito kaysa sa Panginoon. Baka mamaya yung pag-ibig ng lamig na. Ito yung pagkakataon sa gabi nito. Kasi nadama ko yung
presensya ng Lord, and I do believe the presence of the Lord ay narito pa rin. At gusto niyang katagpuin ang puso mo at puso ko. Sumisamba, Panginoon. Lord, mahal na mahal ka namin, Panginoon. Ikaw lang kasi ang nagmahal sa amin ng totoo, tunay at tapat, Lord. At kailanman, Panginoon, hindi namin nahanap ang tunay na kaligayahan at buhay na ito, kundi sa iyo lang. Panginoon, maraming salamat. Kulang po ang buhay na ito, Lord. Nauunawaan ko po kasi. Salamat, Lord, Panginoon. Naiintindihan ko po kasi wala namang ibang buhay talaga na wala sa iyo at nalalayo sa iyo, Panginoon. Sa gabi nito, Lord, humihingi po kami ng habag. Humihingi kami ng habag, Panginoon. Mula sa iyong trono at hayaan mo po ang puso namin. Ibalik mo, Panginoon. Turuan mo at bigyan mo kami ng puso na tunay at kalisay na mamahalin ka ng wagas. At hayaan mo po, Panginoon, give us an undivided heart and allow that you will root it up. Anumang mga bagay na pinapahalagahan namin, higit sa iyo, Panginoon. Alisin mo to sa puso namin. Pulutin mo to sa puso namin, Panginoon. At ikaw lamang ang maging mahalaga sa buhay namin. Panginoon, maraming salamat, Lord. At sa gabi ito, Lord, nagsusurrender muli kami ng aming buhay. Lord, allow that you will reveal the things that we need to be surrendered, O Lord. So that you are able, Lord God, Panginoon, to take control of our lives, O God. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa bawat kapatid ko na narito. And I pray the power of the Holy Spirit, O God, right now, Lord. Allow, Father in heaven, from the throne, O God, Panginoon, that you are seated right now. I ask, O God, Panginoon, the fire, Lord God, to be sent every heart, so that our heart is able to bring back, to be restored, Lord, unto you, Heavenly Father, O God. Allow tonight, O God, in the name of Jesus, as the day of, Lord God, as the day, O Lord God, Panginoon, as the day, O Lord God, of Isaiah. Lord, nakita ni Isaiah mula sa trono, bitbit ang isang baga ng uling na, Lord, isang baga ng apoy na dala-dala ng anghel at inilagay ito sa labi ni Isaiah. So let it be tonight, O God, Panginoon. Lord, Panginoon, na mula sa iyong trono, isang baga, Panginoon, na bitbit, Lord God, ng iyong lingkod na anghel ay ilagay po sa aming puso sa gabi ito. Lord, upang, Lord, ang aming puso ay muling magkaalam. I-restore mo kami, Panginoon. Kaya mo ang puso namin walang ibang maging pahalagaan kundi ikaw lang. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabi ito. I do believe, Lord, may ginagawa ka ngayong dakilang bagay at sinisimulan po sa aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat sa pagpapala at ang lahat ng ito, Panginoon. Inihiling namin at ipinabalik sa iyo lahat ng papuri, wala din pagsamba. Inihiling namin sa matamis at makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.